Mas madalas at hayagang kumukontra ang mga lider ng Europa sa digmaan ni Trump sa gitnang silangan, kaya dapat silang isaalang-alang ng Estados Unidos kapag nais nitong isama ang NATO sa anumang pakikipagsapalaran. Hindi pinayagan ng mga awtoridad ng Espanya ang mga eroplanong Amerikano na kasali sa digmaan laban sa Iran na gumamit ng kanilang airbase at himpapawid. Isinara na ng Madrid ang access ng tropang Amerikano sa dalawang mahalagang base. Sinabi rin ng Italia na hindi nag-abiso si Trump sa NATO ukol sa plano niyang magsimula ng digmaan laban sa Iran. Kaya walang dahilan para humingi ng tulong. Ito ay sinismo at kawalan ng respeto kaya hindi balak ng Italia na madamay sa digmaan. Nagpahayag din ang Pransya at Alemanya ng pareho at hindi sila natatakot sa banta ni Donald Trump. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ito, pero may hiling muna ako bago magsimula. Mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ninyo at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito at mahalaga sa inyo ang ibinabahaging impormasyon, maaari kayong mag-donate, kumuha ng bayad na subscription o maging sponsor. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description o sa nakapin na komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ng link. Ngayon, sinupalpal si Trump sa Europa. Hindi pinayagan ng mga awtoridad ng Espanya ang mga Amerikanong eroplano na kasali sa digmaan laban sa Iran na gamitin ang airbase at airspace ng Espanya. Mula nang magsimula ang digmaan, isinara ng Madrid ang access ng mga tanker at bomber ng Estados Unidos sa mga base ng Rota at Maron de la Frontera at ipinagbawal din ang paglipad ng mga ito sa kanilang himpapawid. Noong nakaraang linggo, binanggit ito ng punong ministro ng Espanya na si Pedro Sanchez sa parlamento at narito ang kanyang sinabi. Hindi namin pinayagan ang Estados Unidos na gamitin ang mga airbase ng Rota at Maron para sa iligal na digmaang ito. Lahat ng plano ng paglipad na may kaugnayan sa mga operasyon sa Iran ay tinanggihan. Kasama lahat pati plano sa pag-refuel ng eroplano. Kaya hindi pinapayagan ng Espanya kahit ang paglipad ng mga bomber na papuntang Iran mula sa base ng NATO sa United Kingdom o yang gumagawa ng 30 oras na biyahe mula sa Estados Unidos. Kung kinakailangan, dumadaan sila sa kipot ng Gibraltar o sa kontinental na Europa. At para sa kanila, napakahalaga ng koridor na ito sa pamamagitan ng Espanya. Kung titingnan mo ang mapa, maiintindihan mo kung bakit. At ngayon, sinasabi ng Espanya, pakinggan ninyo, hindi, wag na kayong lumipad dito. Mga base ng Espanya, patuloy nilang pinaglilingkuran ang mga sundalong Amerikano sa Europa at nagbibigay ng suporta sa nabigasyon sa himpapawid sa mga B-2 bomber na nagmumula sa Estados Unidos at pabalit. Pero kung ang eroplano ay sa kahit anong paraan ay sangkot sa pag-atake sa Iran, ipinagbabawal dito na lumipad sa himpapawid ng Espanya. Bago magsimula ang digmaan, dumating sa Espanya ang 15 KC-135 na eroplano para sa refueling na dapat sana gagamitin para suportahan ang grupong Amerikano na pinalalakas sa gitnang silangan. Para, ayon kay Donald Trump noon, maglagay ng presyon sa Iran habang nagpapatuloy ang negosasyon na nangyayari noon sa Geneva. Para rin dito, gusto ng Estados Unidos na maglagay ng kanilang mga bomber sa mga base ng Espanya. Ilang linggong tumagal ang negosasyon dito na nagpapakitang sinubukan ng administrasyon ni Trump lokohin ang mga Espanyol dahil hindi sila naabisuhan. Hindi sila binalaan na ang paglilipat ng eroplano ay para sa totoong pag-atake. Sinabi sa kanila, pakinggan ninyo, maglalagay kami ng maraming bombers, eroplano para sa refueling at iba pa. Huwag kayang mag-alala, ginagawa namin ito para ipakita ang lakas at bigyan ng presyon ng Iran para mas madali silang kausap. Diretsahan silang sinabihan, wala iyon, anong digmaan, huwag ninyong isipin yan. Nagulat ang mga kaalyadong Europeo ng Estados Unidos sa pag-atake noong Marso dahil hindi sila naabisuhan tungkol sa digmaan. Pero kabaligtaran ang mga balitang natatanggap nila. Tiniyak ng mga Amerikano sa mga Europeo na malapit nang magkasundo sa Geneva ang Tehran at Washington. Tumanggi ang Madrid na tumanggap ng mga Amerikanong bomber at hindi inaprubahan ang opisyal na kahilingan para sa kanilang paglalagay. Bukod pa rito, nagbeto ang Espanya sa pagre-refuel ng mga eroplano gamit ang mga tanker na nakalagay na sa mga base sa Moron at Rota.
na isang napakahalagang kondisyon, ang pagpapalawak ng saklaw ng bomber flights. Bilang resulta, sa mga unang araw ng digmaan, noong ika-28 ng Pebrero at ika-1 ng Marso, ang mga eroplano ng KC-135 ay agarang inilipat mula Espanya papuntang Pransya at Alemanya. Ngayon, lumilipad na ang mga bomber para sa operasyon sa Iran mula sa Fertford Air Base sa Inglaterra. Nagre-refuel sila gamit ang mga eroplanong nakabase malapit sa Marseille, Pransya. Dito, mahalagang tandaan na ayon kay Donald Trump, hindi tumutulong ang mga bansang Europeo sa US laban sa Iran sa kabila ng mga pagkalugi. Sa totoo lang, ang mga base sa United Kingdom, Germany, Portugal, Italy, France at Greece ay may napakahalagang papel sa mga operasyon ng American Air Force at Navy. Sa totoo lang, karamihan sa mga kaalyadong Europeo ay nagbigay ng napakahalagang suporta. At ito ay sinabi kamakailan sa Senado ni General Alexus Grinkiewicz. Siya ang komander ng US Forces sa Europa at kataas-taasang pinuno ng pinagsanib na sandatahang lakas ng NATO. Direkta niyang sinabi, ang Europa ay plataporma ng operasyon ng US sa gitnang silangan at Afrika. Sa network ng ating mga base at kaalyado, mas madali at mas mura nating naiproject ang kapangyarihan dahil mas maikli ang distansya. Iyan ang sabi ng general. Samantala si Trump basta na lang nagsasabi, hindi tumutulong ang mga Europeo. Ilang bansang Europeo, matapos tumanggi sa suporta sa US sa Iran, ay sinusubukang ilarawan ng kanilang papel bilang tulong sa logistika lamang. Halimbawa, sa Aviano Air Base sa Italia, may mga eroplanong pang-refuel na nagseserbisyo sa malalayong pambubumbang misyon laban sa Iran. Hindi ginagamit ang base militar ng Italia sa pambobomba, ayon kay punong ministro Giorgia Meloni. Sinabi ngayong araw ni Ministro ng Depensa ng Italia Guido Crosetto na iniladay ni Trump sa alanganin ang lahat ng mga Europeo. Hindi namin sinuportahan ang digmaan at walang nagtanong ng aming opinyon. Ang tagal ng mga digmaan ay hindi nakadepende sa lakas ng pinakamalakas kundi sa paglaban ng pinakamahina. Mas malati ang Iran kaysa sa Ukraine, mas marami itong populasyon at may libu-libong taong kasaysayan. At alam nyo, malamang hindi talaga inaasahan ng administrasyon ni Trump na tutulong ang buong Europa sa operasyon ng Estados Unidos. Kung meron man, matapos ang mga pahayag na yon, maaari nang ilibing ang mga pag-asang yon. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat nyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. At kung gusto nyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari nyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.